Praise God. Isa pong mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y tumayo. Ayan. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Hallelujah. Alalahanin po natin na ang Diyos ang ating pinapalakpakan at hindi tao. Hallelujah. Come on. Bigyan po natin ng palakpak. Hallelujah. Gising na po ba ang lahat? Gising na po ba ang ating mga diwa? Pwede po bang bigyan niyo po ako ng malakas na sigaw? Woo! Woo! Yan, praise God. Since sumigaw tayo, pwede bang isigaw din natin ang pangalan ng ating Panginoon? Amen. Jesus, come on. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on. Jesus Christ is Lord. Let us come and praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave. To give us life again, let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Whoa, 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 whoa. That Jesus Christ is Lord. Let us come and praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of everything. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave. Give us life again. Let us shout
praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause my praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm weakness, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. 'Cause the praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, palakpak nga po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Oh, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Gonna praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You are amazing, oh God. You are magnificent, Father God, sa buhay ng bawat isa. You will be glorified, Father God. You will be lifted up, Father God, sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We will continue to worship you. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, Ikaw lamang ang aming sasambahin, Father God. Wala kaming ibang itataas kundi ang pangalan mo, Jesus. Maaari ba nating itaas ang ating mga kamay?
bilang silbi, bilang pagpupuri natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Oh, the every weight. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave. The war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now death, where's your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the world. The war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now
us overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Till numbers overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Till numbers overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Till numbers overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The love is so welcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The love is so welcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Jesus, no one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally. Yes, Jesus, you are magnificent. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Oh, Jesus, you are beautiful. You are wonderful. You are magnificent, oh God. Yes, Jesus. Wonderful, glorious Jesus.
mo ang Panginoon, hindi dahil sa ginawa niya sa'yo, kundi sa kung ano siya. He's magnificent right now. Pinapakita niya yun sa'yo. Hallelujah. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally po, sa lahat na nang niniwala na ang Panginoon ay magnificent. Our God, Jesus is magnificent God. At walang kahit sino na pwedeng ikumpara sa ating Panginoon. Patuloy mo siyang palakpakan. Come on, ibigay mo yung the best na palakpak para sa Panginoon. He deserves your praise. He deserves your clap. He deserves your adoration ngayong umaga na ito. Yes, hallelujah. Jesus. Father God, marami pong salamat sa oras na ito. Sa araw, Father God, na panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Isang perpektong araw upang sambahin at purihin ka, Father God. No matter what, kung ano yung dala-dala namin, Father God, bago kami dumating dito, naniniwala po kami na ikaw ang pinuntahan namin, isang perpektong Diyos. Isang perpektong Diyos na kayang baguhin ang lahat. Kahit anong sitwasyon na meron kami, kahit anong mood na meron kami, kaya mo itong baguhin. Because you're magnificent, Father God. Sa oras po na ito, kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat po kami dahil dinala niyo po kami ng may kaligtasan sa lugar po na ito. Nagpapasalamat po kami dahil naniniwala po kami na
meron ka pong magandang gagawin sa maghapon na ito. Meron ka pong magandang ituturo sa buhay ng bawat isa na magagamit po namin sa aming mga buhay. Hayaan niyo po na sa oras po na ito, humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakasala po na nagawa po namin. Naisip na salita, naramdaman sinasadya man o hindi, Father God. Patawarin niyo po kami, pakalinisin niyo po kami nang sa ganun maging karapat-dapat po kami na tumanggap ng iyong mga pagpapala at salita sa oras po na ito. Hayaan niyo po na ang maghahayag ng iyong salita sa oras na ito ay ikaw lamang ang maitaas, Father God, at hindi ang kanyang sarili. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, understanding na nagmumula lamang sa iyo, Father God. Bigyan mo siya ng revelation na nagmumula lamang sa iyo upang maibaba sa congregation in Jesus' name, in Jesus' name. We don't allow any distraction of the enemies, Father God. Ikaw lamang ang maitaas sa lugar na ito. Saturate this place by your presence, by the Holy Spirit, in Jesus' name, in Jesus' name. At tinatanggap na po namin na may katagumpayan ng gawain na ito. Ngayon pa lamang, Father God, tinatanggap na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito. Maraming pong salamat. Ito po'y tinataas namin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Yan, praise God. Bago muna tayo umupo, pwede bang lumibot tayo at palakpakan natin muna ang Panginoon bago tayo lumibot. Palakpak muna sa Panginoon bago po lumibot. Yan. Come on. Kamay natin ang ating mga kapatid. Welcome to the family of God. Welcome to the Jesus, the Anointed One. We rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. God richly bless you, blessings flow to you. Welcome to the Jesus, the Anointed One. We rejoice in the Lord that you are here. We are glad that the Lord brought you here. God richly bless you, blessings flow to you. Welcome to the Jesus, the Anointed One. Welcome to the Jesus, the Anointed One. Welcome to the Jesus, the Anointed One. Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yung mas malakas na palakpak na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabi mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. Sa kabila naman, sabi mo, ako'y nagagalak din at nakasama kita ngayon. Lahat nga po ng masaya at nagagalak sa araw na ito'y pumalakpak na malakas. Praise God. And let's declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus.
the Anointed One. Praise God. Ang ating JA1 culture, 1, 2, 3, go. Praise God. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka muli, palakpakan natin si Lord. Praise God. Tayo po ay nasa buwan ng Hunyo at ang ating pong series for this month ay, pakilagay nga, okay, fulfilling your calling. Ang bawat isa po sa atin dito ay merong tinatawag na calling. Sabihin natin lahat, calling. Hindi po tayo nag-i-exist sa mundong ito para kumain lang. Sino po sa inyo ditong nabubuhay para kumain lang? Grabe naman. Hindi ka nag-i-exist sa mundo para magkajowa lang. Hindi ka nag-i-exist sa mundo para magtrabaho at mag-aral lang. There is a greater purpose kung bakit ka nag-e-exist dito sa mundong ito. And we need to fulfill that calling. Kasi ang bawat isa sa atin dito ay tinawag ng ating Panginoon. Amen? Hindi aksidente na may nag-invite sa iyo, nakarinig ka ng salita ng Diyos at nandito ka ngayon nakikinig ng salita ng Diyos. Yun pong pagpunta nyo dito, yung pong pakikinig ninyo ng salita ng Panginoon, ito ay panawagan sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi may gustong gawin si Lord sa buhay mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may gustong gawin si Lord sa buhay mo. Ngayon pong umagang ito, ang pag-aaralan naman po natin, ay pinamagatan ko pong, pakilagay nga, 1, 2, 3, go. Knowing your personal calling. Hindi naman po tayo pare-parehas ng pagkakatawag. Amen? For example po, kung uutusan ko po kayo, hindi po ako mag-uutos ng iisang gagawin lamang ninyo. For example, Ezekiah, Asher, tsaka Zion, maglinis nga kayong 3 lang ng CR. Paano dito? Paano sa labas? Di ba? So, ibig sabihin, may pagkakatawag tayo, pero iba't iba ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Pero before natin ma-fulfill yung ating calling, kailangan muna nating maunawaan what is our personal calling. Amen? Kaya ang topic po natin ngayon ay pinamagatan ko pong knowing your personal calling. In the book of 2 Timothy chapter 1, verse 9, sabi po dito, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace. Take note, of His own purpose and grace. So may purpose si Lord sa buhay ng bawat isa. And sabi po dito, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Sabihin natin lahat, purpose. Sabi po dito, tayo po ay niligtas ng Panginoon at tinawag ng Panginoon kahit hindi tayo deserving. Bakit? Kasi may plano at may purpose si Lord sa buhay mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may plano at may purpose si Lord sa buhay mo. Amen? Ngayon, pag-usapan po natin. Number 1, you need to identify your calling. Sabihin natin lahat, identify. Dapat malaman mo kung ano yung calling mo, kung anong purpose mo. Kasi mahirap na mag-exist sa mundong ito na hindi mo nagagawa yung calling mo. Nagigets po ba natin? Sino po nakakilala kay Camille Prats? Sino po dito idol si Camille Prats? Tuwa po ako sa kanyang testimony. One time po, nag-Facebook po ako, nag-browse po ako sa Facebook at nakita ko po yung testimony niya. Sabi niya that time, syempre siya po yung artista mula pagkabata, child star po siya hanggang sa tumanda. And dumating po sa time na tinawag siya ni Lord. Alam mo sabi sa kanya ni Lord, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba napapagod sa mga ginagawa mo? Sometimes,
marami sa atin pagod na pagod sa mga ginagawa natin na hindi naman talaga nagmamatter. At ang sabi sa kanya ni Lord, this time, kumbaga nagawa mo naman na yung gusto mong mangyari sa iyong karir. Naging magulang ka na rin, naging nanay ka na rin, naging asawa ka na rin. This time, pwede ba yung para sa kanya naman, para kay Lord naman? Ay, sabi niya, oo nga, no? Kasi ang tagal-tagal na niyang artista, pero merong bagay na kulang. And ano yung kulang sa atin? Kasi hindi natin nagagawa yung purpose natin sa ating buhay. Nauunawaan po ba natin? Yung calling na yon hindi natin magawa. Kaya parang may emptiness, may kulang sa atin. Kaya napakahalaga, you need to identify your calling. Ano ba talaga? Saan ba ako tinawag? Ba't ba ako tinawag ni Lord? Anong rason? Kasi ang pangit naman ng ganito. Si Kaya, punta ka nga dito. Ang pangit naman, na kapag tinawag ka, wala namang ipapagawa sa'yo. Di ba? Sino sa inyo dito gusto ng ganon? Ay, punta ka dito. Di ba? Tinawag lang kita. Bakit? Trip ko lang. Ba? Nagigets mo ba natin? Kasi si Lord, pag tumawag siya, ibig sabihin lamang may purpose. Di ba, nakilala niyo po ba si Vic Soto? Di ba, pag tinatawag, for example, Jose, oh, bossing, testing. May parang wala lang, parang trip lang niya, nakikipag-tripan lang. Di ba? Hindi ka tinawag ng Panginoon nang walang purpose. Kaya ka tinawag ng Panginoon kasi may ipapagawa siya sa iyo. Are you getting the point? And you need to identify kung ano yung calling mo. Kasi yung kasama ko dito sa stage, hanggang ngayon, di pa niya tinatanong kung ano ipapagawa ko sa kanya. I mean, sometimes, pumunta ka naman tumugon ka naman, pero ayaw mong alamin ano bang ipapagawa sa akin ni Lord. Kaya tumatagal ka dun sa sitwasyon na meron ka ngayon. Na sa halip na nalaman mo na sana kung ano yung ipapagawa sa iyo, hanggang ngayon, hindi pa rin niya tinatanong kung ano ang ipapagawa ko sa kanya. Oh, ang gagawin mo, umupo ka doon. Diba? Ito yung nangyayari sa atin. Kumbaga nakahang lang tayo sa isang sitwasyon na hindi natin nauunawaan. Bakit? We don't identify or we don't ask God, ano po ba ang purpose ko? Bakit mo ko tinawag? Kasi pwede si Hezekiah habang nandito at ako yung nagtuturo, dahil hindi niya tinatanong, wala, pauli-uli lang din. Di ba? Sa palagay ninyo, may kabuluhan ba yung ginagawa niya? Nandito siya sa unahan habang nagtuturo ako? Wala. Di ba? Paano lang magkakaroon ng meaning yung kanyang buhay o yung kanyang ginawa dito kapag nalaman niya kung ano ipapagawa ko? Kaya number 1, we need to identify your calling. In 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out. Who called you out of darkness into His wonderful light. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Na ikaw ay dating nasa dilim, ngayon ikaw ay dinala na ng Diyos sa liwanag. Okay? Yun yung iyong calling. You need to identify your calling. Ito, makinig kayo mabuti. Napakahalaga na alam mo yung calling mo. Pag sinabi kasing calling, minsan ang another sali nito is purpose. Sabihin natin lahat purpose. Sabihin natin lahat purpose. Alam mo ba ang purpose mo kung bakit ka nabubuhay? Alam ba yung purpose mo kung bakit ka nandito? Kasi dapat nagagawa mo yung purpose mo sa iyong buhay. Kasi the greatest tragedy is not death, but life without purpose. Ulitin ko, the greatest tragedy is not death, but life without purpose. Yung nag-e-exist ka sa mundong ito nang wala kang kabuluhan. Para ka lang kabuti na tumubo sa daan. Na tinatapak-tapakan, wala kang halaga, wala kang impact sa mga tao, walang nangyayari sa'yo. Nagigets po ba natin? Tingin po kayo sa akin lahat. Makinig po kayo mabuti. The greatest tragedy is not death, but life without purpose. Kaya dapat maunawaan mo yung purpose mo, maunawaan mo yung calling mo, ma-identify mo ano ba ang pinapagawa sa akin ni Lord. Kasi ganito yan, kahit maging milyonaryo ka pa, at kapag namatay ka,
Ang tanong, nagawa mo ba yung purpose ni Lord sa buhay mo? Alam niyo po, hindi po masamang mangarap. Amen po ba? Hindi po against si Lord na mangarap ka ng mataas. Kasi yan ang plan ni Lord. Plans to prosper us. Okay? But, hindi naman dahil gusto mong yumaman or makaahon sa hirap or maging masagana ang buhay, makabili ng ganito, ay hindi mo na gagawin yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kasi pagdating natin sa langit, hindi tatanungin ng Panginoon, gaano karami ang pera mo? Hindi tatanungin ng Panginoon pagdating doon natin sa langit kung ikaw ay valedictorian ba sa iyong klase. Nagigets po ba natin? Naunawa po ba natin? Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang bagay na ito. Kasi kung hindi mo nauunawaan ang bagay na ito, sayang ang buhay mo. Sabi mo kasi yung katabi, huwag mong sayangin ang buhay mo. Sabi mo sa yung katabi, makinig kang mabuti. Huwag ka munang makipagkwentuhan. Sabi mo sa yung katabi, huwag ka munang mag-cellphone. Amen? Tayo po ngayon ay nandito para makapakinig ng salita ng Panginoon, kaya hayaan natin na ang salita ng Diyos ay pumasok sa puso ng bawat isa. Amen? Pwede po bang mag-request? Pwede po ba akong mag-request? Pwede bang ako muna ang pinakagwapo ngayon? Tapos tunawin ninyo ako. Ayaw niyo akong tunawin? Tunawin niyo ako. Yung magpapawis na ako dito ng sobra kasi nakatitig kayo sa akin. Kasi kapag tumititig kayo sa mga katabi ninyo, ibig sabihin sila yung gusto nyong tunawin. Okay? Ako muna ang tunawin ninyo ngayon. Amen? Amen po ba? A life without purpose is a life without direction. A life without purpose is a life without direction. Kung ang buhay mo at di mo naunawaan ang calling mo, ang buhay mo walang direksyon. Alam mo yung parang go with the flow ka lang. Para kang isang papel na inilagay sa ilog at kung saan pumunta yung tubig, doon ka lang pupunta. Ganun nangyayari sa atin. Kasi wala kang purpose eh. Hindi mo ginagawa yung iyong calling. Hindi malinaw sa iyong calling. Kaya napakahalaga na meron kang purpose na uunawaan mo yung iyong calling. Bakit? Because when you find your purpose or your calling, every step becomes meaningful. Ulitin ko po, kapag natagpuan mo ang iyong calling, kapag natagpuan mo ang purpose kung bakit ka nag-i-exist sa mundong ito, lahat ng gagawin mo, ito ay magkakaroon ng magandang impact sa buhay mo. Di ba ang pangit ito? Bakit tayo kumakain? Anong purpose? Para mabusog. Hindi ang purpose ng pagkain ay para lang masarapan ka. Ang purpose ng pagkain, the primary purpose of food is para tayo ay mabusog at magkaroon ng lakas. Amen? Kung kumakain ka dahil naiinggit ka lang sa iba, nagkakamali ka ng purpose. Bakit? Kung ano yung kakainin niya, yun din ang kakainin ko. Di ba? Anong purpose mo? Bakit ka kumakain? Kasi kumakain din siya ng iba. Dapat kakain din ako ng iba. Kumain siya ng samgyup, magsasamgyup din ako. Nagmang inasal siya, mangmamang inasal ako. Ang purpose mo ngayon, hindi na yung tamang purpose. Kasi dapat, kaya ka kumakain para magkaroon ka, mabusog ka, at maging malusog ka. Magkaroon ka ng kalakasan. Pero ngayon, dahil hindi mo alam yung iyong purpose, parang yung iyong ginagawa, meaningless. Walang kwenta. Naunawa po ba natin? Nagigets po ba natin? When you find your purpose, every step becomes meaningful. Ito tanong, how to identify our purpose? Very, very simple. By meditating the Word of God. Sino po sa inyo dito ang mayroong Bible? Yan, may Bible po ba kayo? Yan. Alam niyo po, maganda po yung cellphone na may Bible. Kasi at least dito sa pero aminin man natin sa hindi, kapag kasi tayo may cellphone sa Bible, aminin man natin sa hindi, kapag nagbabasa tayo ng Bible sa cellphone, kapag may nag-chat, anong ginagawa mo na?
ay bubuksan ko muna yun. Baka importante yung message. Tanong-tanong ko sa inyo, alin ang mas importante, yung message ni Lord sa Bible o yung message na nag-chat? Diba? Distracted tayo. Ito, I just want to encourage every JE1 Laonian family na starting today or sa mga darating na araw, mag-invest tayo ng Bible, physical Bible. Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, mas maganda physical. Okay? Although pwede rin naman po yung cellphone, hindi ko po sinasabing hindi pwede yung cellphone. Pero iba pa rin yung talagang nagme-meditate ka. Kasi pag sinabi ng pastor at may dala ka dyang cellphone, buklatin nga po natin ang ating Biblia. Hindi mabubuklat yan kasi ang iyong cellphone hindi flip. Sino sa inyo dito ang cellphone ay flip? O, pwede mo buklatin, isang beses nga lang. Okay? Ano ibig ko sabihin? By meditating the Word of God, you will identify your purpose. You will identify your calling. Amen? At kapag nalaman mo na yung iyong calling, makinig kayo mo dito, mas magiging maganda ang iyong buhay. Amen? At hindi lang basta magiging maganda, mas magiging makabuluhan ang iyong buhay. Amen? Sa paanong paraan pa? By praying. Sino po nagpre-pray araw-araw? Ano po pinagpre-pray ninyo? Lord, patawad, bagat ako'y makasalanan. Yun ba lagi pray natin? Makasalanang nilalang. Alam niyo po, wag naman tayong hingi ng hingi kay Lord. Pwede bang magpasalamat ka rin? Hindi yung puro hingi ka lang ng tawad, hingi ka lang ng pera, hingi ka lang ng lakas. Pasalamat din naman. Sabi mo nga sa tabi, magpasalamat din naman. At syempre, sa ating pananalangin sa Panginoon, tingin kayo sa akin lahat, sa ating pananalangin sa Panginoon, mahalaga din na hingin natin kay Lord, ano bang reason kung bakit ako nag-i-exist? Ano bang purpose ng buhay ko? Ito po, to be honest, sino po sa inyo dito alam mo na ang purpose mo kung bakit ka nag-i-exist? Alam mo na ba? Ano bang rason ng Panginoon kung bakit ka nag-i-exist? Bakit ka nakakilala sa Panginoon? Amen? Kailangan maging malinaw sa atin ang bagay na ito. Pangatlo po, by asking God's counsel. Okay? Paano po tayo makakakuha ng God's counsel? Sa pamagitan po ng mga man of God. Amen? Lumapit po tayo sa mga lingkod ng Diyos. Pastor, ano po ba ang calling ko? Ano po ba ang kailangan kong gawin? Paano po ako makakapaglingkod kay Lord? Sa paanong paraan po ako makakapaglingkod kay Lord? Nagigets po ba natin? And through that, mas magiging madali para sa iyong ma-identify yung purpose mo, yung calling mo sa iyong buhay. Mahirap i-fulfill ang calling kapag hindi mo alam kung anong calling mo. Tama po ba? Amen po ba? Number 2 po tayo. 1, 2, 3, go. You need to be serious in your calling. Kapag na-identify mo na at nalaman mo na yung iyong calling, pangalawang dapat gawin mo, seryosohin mo yan. Ako po may kilala po ako. Sa Batangas po, ang kanya pong ministry ay nasa maintenance. Siya po yung nag-aayos ng mga upuan. Kapag po tayo mag-aayos ng upuan dito sa church, paano po tayo mag-aayos ng upuan? 4, 4, 3, 3, yan, okay. Ayun siya po iba. Kasi alam niya na gusto niyang maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aayos ng upuan. Matindi po siya. Bakit? Habang nag-aayos siya ng upuan, sinisigurado niyang pantay na pantay. Perfectionist siya. Bakit? Seryoso siya sa kanyang ginagawa. Sabihin na ng ibang OA yung kanyang ginagawa. Pero para sa kanya, seryoso siya doon. Sabi ko, grabe. After po namin ng practice ng music ministry, yung pong tatay na yon is nag-aayos ng upuan. Sabi ko, kagaling, kahit paslant, talagang ano pa rin, perfect na perfect. Bakit? Siniseryoso niya yung kanyang ginagawa para sa Panginoon. Amen? Tayo po, seryosohin po natin ang ginagawa nating paglilingkod kay Lord. Once na nalaman mo na yung calling mo, seryosohin mo yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Amen? Huwag mong panghinayangan yung mga effort mo, yung mga time mo, yung pera mo na i-invest or nagagastos para lamang sa ginagawa mo. Bakit? Kasi kung seryoso ka dyan sa ginagawa mo, magiging maganda ang resulta niyan. Amen? Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Basahin nga po natin lahat. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! With all your heart, as working for the Lord,
Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Sabi po dito, whatever you do, work at it with all your heart. Sabihin natin lahat, with all our heart. Seryosohin mo. Paano ba masasabing seryoso ka sa iyong ginagawang paglilingkod sa Diyos? Kapag ginagawa mo ito ng buong puso. Sometimes kasi yung paglilingkod natin sa Panginoon, ginagawa lang natin pastime. Sometimes naman is dahil may benepisyo kang nakukuha. We need to be serious. Especially sa ating calling, yung ating universal calling, yung ating Great Commission na go and make disciples. We need to be serious about this matter. Bakit? Basahin nyo nga itong next slide. Pakilagay nga. 1, 2, 3, go! Basahin nga ulit natin. 1, 2, 3, go! You are preaching the Word of God, be serious on it. Kasi darating yung time, wala na silang choice, kundi maniwala sa iyo. Amen? Bakit? Kita nila siniseryoso mo talaga Siniseryoso mo yung ginagawa mong paglilingkod kay Lord. Siniseryoso mo yung pag-preach mo ng Word of God sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga kaklase mo, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo. Siniseryoso mo Dati pinagtatawanan ka lang nila, pero dahil nakikita nila na seryoso ka sa ginagawa mo, wala na silang choice. Wala na silang option. Kundi ang option na lamang nila ay maniwala sa iyo. Amen po ba? Bakit? Kasi hindi ka makiging seryoso sa isang bagay na hindi mo talaga pinananampalatayanan. Bakit sometimes may mga Kristiyano na hindi talaga nagiging seryoso sa kanilang ginagawa? Kasi ang totoo, hindi pa sila talaga all out pagdating sa kanilang pinananampalatayanan. Do you believe in Jesus? Taas nga po ang kamay ng mga naniniwala kay Jesus. Taas po ang kamay, walang bababa. Yung isa pa pong kamay. At pumalakpak po sa ating Panginoon. Kung nananampalataya ka kay Jesus, sometimes ang daming tao naniniwala lang kay Jesus. Minsan nga suot-suot pa yung cross dito, tapos mayroon Jesus Di ba? Ang makakalungkot lang isipin, yung suot mo na nga yung cross, tapos may Jesus pa, tapos ang ginagawa mo, puro masama. Hindi ka ba nahiya dun sa cross na suot mo? Ano yun? Ano lang? Bling-bling lang? Di ba? Di ba parang pagka, for example, may suot kang ganon, kasi ngayon nagiging fashion na lang yung ginagawa na lang fashion si Jesus Christ na cross Di ba? Alam niyo kapag si Jesus Christ ay tunay na pinaniniwalaan mo, siseryosohin mo ang relasyon mo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Tanungin mo ang katabi mo, seryoso ka ba sa pakikinig ngayon? O may ibang topic ka ngayon? Amen? Seryosohin mo. Kasi ang usapan na dito, Jesus. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang pinag-uusapan natin si Jesus. Kaya sabi mo sa iyong katabi, seryosohin natin to. Amen po ba? Kasi sometimes, we believe in Jesus, but we don't treat Jesus the way na dapat siyang i-treat. Tama? Tama? Diba? Naniniwala ako kay Jesus. He is my Savior. Sometimes, kailan lamang nagiging reveal ang katotohanan na may Jesus? Kapag ka may sakit ang mga mahal mo sa buhay, kapag lumindol, kapag bumagyo, sino tinatawag mo? Lord! Diba? No choice ka Doon mo lang siniseryoso si Jesus, pero pag walang nangyayari, Jesus. Parang wala lang. Walang kadating-dating sa iyo si Jesus. Nagigets po ba natin? Seryosohin po natin ang mga bagay patungkol kay Jesus. Seryosohin po natin yung calling natin.
Kung may calling ka na, seryosohin mo yan. Amen? Amen po ba? Because once you become serious about your calling, yung doubter will have no choice but to become a believer. Amen po ba? And last, number 3, you need to be faithful in your calling. Sabi natin lahat, be faithful. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon sa calling na yan, ang gusto ng Panginoon, maging tapat ka. Amen? May nakakakita man o wala, let us be faithful pagdating sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sabi po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Sabi natin lahat, faithful. Hindi po siya parang kung gusto mo lang. Ang sabi po dito, it is required. Sabi natin lahat, required. Kung tayo ay mga lingkod ng Diyos, ang requirement ng Panginoon, dapat makita niya tayong faithful sa ating calling. We need to be faithful to our calling. Kapag faithful ka sa iyong calling, ang sabi ng Bible, kung mapapagkatiwalaan ka, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking bagay. Amen po ba? Amen po ba? Let us all be faithful to our calling. May nakakakita man o wala, maging faithful tayo. Huwag kang papayag na yung calling mo ay hindi mo nagagawa or ginagawa mo na lamang kapag ka may nakakakita lang sa'yo. Nagigets ba natin? Huwag kang papayag na yung calling mo ay hindi mo magagawa or nagagawa mo lamang kapag ka alam mong may benepisyo kang matatanggap. Kasi sayang. Amen po ba? Kaya napakahalaga that we need to be faithful in our calling. Amen? Amen po ba? Ngayong pong year 2026, this is our goal. Huwag kang papayag na matatapos ang taong ito na hindi mo na-fulfill ang calling na inilagay sa inyo. Amen? Amen po ba? Kasi sayang ang buhay mo. Alam niyo po ba ang buhay natin, maiksi lang. Sino po sa inyo ito sigurado ka, bukas buhay ka pa? Sigurado ba kayo? Wala nakakasigurado sa inyo. Akala nyo lang. Huwag tayong masyadong confident. Saka na lang ako magbabago kapag ako'y matanda na. Gaano ka kasigurado nung tatanda ka pa? Kayong mga kabataan, tingin sa mga kabataan, mga nandito, ayusin niyo buhay niyo. Pahalagahan ninyo ang buhay ninyo. Habang bata pa kayo, yung inyong buhay gamitin ninyo sa tama at mabuti. Kasi darating yung time, pagsisisihan nyo sa bandang huli, ang bawat ginawa ninyong hindi tama. Ngayon, masaya lang gawin yan. Okay? Masaya lang gawin yan. In ka, cool ka. Okay? Pero itong tatandaan ninyo, ang buhay na meron ka ay hindi yan ibinigay sa iyo para gawin sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang po ito sa mga kabataan, ito'y para din sa ating lahat. Gamitin natin ang ating mga buhay para maparangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. And let's bow down our heads and let us pray. Father God, we thank you for this morning. We thank you for your word. I pray, Father God, hindi po ako ang may kakayahang magpabago sa buhay ng bawat isa. Hindi po yung salita ko. Nandito po ako sa unahan to preach your word. Hindi ko po kontrolado kung paano niyo po sila babaguhin.
Hindi ko po kontrolado ang sitwasyon kung paano niyo po sila tatawagin at kung ano po ang pagkakatawag niyo sa kanila. Pero isa lamang po ang panalangin ko, Ama. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isang nandito. Mula po sa pinakabata hanggang po sa pinakamatanda. Father God, I pray, kumilos ka sa kanila. Na dumating po ang point na kanilang buhay na kaya ka na nilang seryosohin. Na even sa pananalangin, kaya po nilang irespeto ang iyong presensya. Kaya ka nilang pagtiwalaan. Father God, I pray sa oras na ito, na patuloy ng kapangyarihan mo ay kumilos sa buhay ng bawat isa. At dumating po yung oras na magawa po ng bawat isa ang kanilang calling. Maraming salamat po. Ako po'y naniniwala na may maganda kang plano sa buhay ng bawat isang nandito. Sa'yo po itinataas ang kanilang buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yan, so dako po tayo sa ating pagbibigay. So bago po muna ang lahat. Okay, sige po palakpak po para po sa mga handang makinig. Praise God. Yan. So bago po tayo magbigay, tanong ko lang po, sino po yung nagsasabi dito na ang simbahang po ito ay naging pagpapala po sa kanya? Amen. Sino po magsasabi na ang simbahan po ito ay naging pagpapala sa kanya, hindi lang dahil binubusog siya nito pisikal, kundi higit po sa lahat ay espiritual sa pamamagitan po ng salita ng Lord. Amen po? Binubusog po ba tayo ng simbahang ito espiritual? Tinuturuan po ba tayo at binabago po ba tayo ng simbahang ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos? Amen. Because that is the purpose or the calling of this church. Amen. Naniniwala po ba tayo na yun po ang calling ng church sa buhay natin? Amen. Gayon din po tayo, meron po tayong calling o meron po tayong purpose dito po sa simbahang ito. Ano po yun? Ang calling po natin ay mahalin po natin ang ating simbahan. Amen po? Paano po natin mamahalin ang ating simbahan? Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Amen? Pagbibigay po ng ano? Pagbibigay po ng ating tithes and offering. Alam ko po, lahat po tayo dito, alam na po ang tithes and offering, pero po sa mga bago, sa mga first-timer, ang tithes and offering po, ang tithes po, ito po ay pagbibigay ng 10% ng lahat ng income niya. Amen? 10% po ng lahat ng blessings and income na dumadating o pumapasok po sa kanya. Amen? Ang offering naman po, ayun po yung kusang loob po ng pagbibigay po natin, any amount. Sabi nga po kanina, ang purpose po natin, ang calling po natin ay mahalin po ang ating simbahan. At isang paraan po para mahalin po ang ating simbahan ay sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Amen? Kasi po, minamahal po ng Lord ang mga cheerful giver. Amen? Binibless po ng Lord ang mga generous, ang mga giver. Amen? Ulitin ko lang po, ang simbahan pong ito ay may purpose po sa buhay natin. Ito po ay baguhin, turuan, di ba? Turuan tayo, busugin tayo espiritual. Gayon din po, meron po tayong calling, meron po tayong purpose para sa simbahang ito. Amen? Sa lahat po ng nakahanda na ng kanilang tithes and offering envelope. Ayan, praise God. Sige po, taas po natin. Sa mga wala pa pong envelope, pwede po makakuha doon sa ushering. Yan, sa mga nakahanda na po ng envelope nila, sige po, atin po ipanalangin ang ating mga tithes and offering. Hallelujah, Father God. Salamat, Ama, sa oras po na ito. Salamat po na makakadako kami sa tithes and offering, Father God. At salamat po sa oras na ito dahil kami po ay makakabahagi po sa pagbibigay ng aming tithes and offering, Father God. Salamat po sa buong linggo na ito. Salamat po sa
pagbe-bless, Father God, ng buong linggo na ito, Father God. Dalangin po namin, Lord, na sa bawat maibibigay po namin sa oras na ito, Lord, magamit lamang po ito dito po sa inyong pong simbahan. Magamit lamang po sa lahat po ng pangangailangan dito po sa simbahan, Father God. Ganun din po, patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga source of income, Father God, ang aming mga tithes and offering, Father God. I-bless niyo pa po ng higit ang magkakaloob sa oras po na ito, Father God. Maraming po salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po makapaghulog sa box. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give love, give faith, give His joy and smile on your face. Give us joy as given to you. How you give us all the blessing of God, gratitude so deep, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again, and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart, give your best, give out to God, and you will be blessed. Don't be steady, don't be tied. Learn from the widow in the Bible who give her last dime, so give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise God. Tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin sa pag-alaala po sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa oras na ito, ating pong ipanalangin ang mga elemento na ating gagamitin. Let's pray. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po'y magpapartake ng Holy Communion. Dalain ko po, Ama, ang benepisyo ng iyong dugo at ng iyong katawan ay ma-receive ng bawat isa. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang tinapay ng buhay. Kain mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kain mo, makiisa. Yan ang katawang pinayuhay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong tampan ang buhay na walang hanggan.
Kung meron ng lahat, itaas natin ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ating mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inamin. Praise God. Tayo po yung makakaupo na. Tayo po muna idarako sa ating announcement. Okay. So announcement po, meron po tayo meeting mamaya, mga pastors and leaders, mentoring pala. Yan. So okay mawawala, 1:30. Mas maganda po lahat ay nandito. Madali lang po yun, 1:30 to 3 o'clock or 3:30 lang po tayo. Okay? So inaimbatahan ang bawat isang mga pastor at leader na umattend ng ating prayer meeting, nating mentoring. Then sa prayer meeting po natin, sa Wednesday po, meron po tayong prayer meeting, 6:30 po ng gabi. So inimbitahan din po ang bawat isa na tayo po ay dumalo ng ating prayer meeting. So sa mga nagnanais pong magpagamit kay Lord sa pamagitan ng pagtugtog, pagkanta, every Saturday pumunta lang po kayo dito ng 2 p.m. Yan. So kayo po ay welcome sa ating ginagawang pagtugtog at pagkanta para maging part po kayo ng music ministry. At sa AIM naman po, yung mga media team po natin, yan, kayo po ay mag-involve din sa mga ministry natin dito sa loob ng church, sa ushering, sa ating dance ministry, yan, pwede po kayo mag-involve. So ako po ay naniniwala na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating ginagawa para sa Kanya. Amen po ba? Tayo po ba ay napagpala sa araw na ito? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord. Bigyan na natin malakas na palakpak pa sa ating Diyos na buhay. Come on! Yung malakas na palakpak. Hallelujah! Sino po dito tayo ay pinapapala sa araw na ito? Kung maniniwala na tayo pinapala sa araw na ito, let us shout in the name of Jesus. Amen? Come on! Come on! Yeah! Say in the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Let us come and praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of every day. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Say, oh, 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 oh. In the name of Jesus. In the name of Jesus, every knee will bow down, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Let us come and praise Him, proclaim His name in all the earth. He alone is our God, the Lord of every day. Let us shout. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He
He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life. For the last time, let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. Let us shout His name on high. Jesus died and now alive. He has risen from the grave to give us life again. To give us life again. To give us life again. Shalom! Oh, 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 oh. Bigyan na natin ng malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! Father God, maraming salamat po sa umagang ito sa katagumpayan at salamat sa salita mo na naihag sa bawat isa at amin itong kakamtin at amin itong tatanggapin mula sa aming puso at mula sa aming isipan. Patuloy niyo po kami ingatan sa aming pag-uwi, gabayan at pagbigyan panibagong sigla at panibagong buhay sa araw-araw. Kayo pang papurihan at pasalamatan, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay. Sumatin lahat ang walang pag-ibig ng ating Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng ating Panginoon Hesus, at ang walang paipisan ng Banal na Espiritu sumaatin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas tayo ng lugar na ito na ating magagawa ang ating calling. This is our prayer in Jesus' name. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this. You are super blessed. You are highly favored and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.